Alright, mag-repair tayo ng ignition coil. Ito yung ignition coil natin na sira-sira na. Ito naka-tape. Ayan, pinagdugtong ko lang. At ito pa yung isa. Yan, ganyan oh. Wire to na tinugtong ko dito sa high tension wire. Kasi naputol. Tapos ngayon dumating yung order natin galing pa sa Indonesia, high power resistance plug cord. At ito yung kabuuan nya. Ang tawag pala dito high tension wire. Tapos dito ito yung spark plug cap na original, may tatak siya. Yan o. Tapos putulan ko na lang to. Hanap ako ng ano, i-measure ko dito kung saan ko puputulin. Bigyan ko lang kayo ng comparison dito sa high tension wire na original dito sa kaliwa natin at itong high tension wire na nasa kanan natin. At itong high tension wire ng original mas malaki yung diameter ng mga wire. At parehas silang 7 ang strand, pero ito mas, tignan nyo, mas maliliit yung mga diameter nya kumpara dito sa original na talagang malalaki. Sana kayanin ng wire na to. Layo ang diferensya. Alright, tapos na tong isa at isunod ko tong isa, last na lang to. Dito naman. Ayan. Kung magpapalit kayo, tanggalin nyo lang tong thread nya. Tatanggal yan tapos ipasok nyo tong ignition coil, high tension wire. So meron tayong problemang na-encounter dito. Kita nyo ninat-ngat ng daga. Ayan. Pwede dyan makakatalon yung kuryente. Makaka-apekto to sa performance ng motor. Pwedeng pumalya kasi kulang yung supply ng kuryente doon sa spark plug. Gawin natin, i-tape natin yan. Tingnan nyo yung mga ngat-ngat ng mga daga. Nabili ko to, meron na to tapos tinape ko. Ngayon ite-tape ulit natin. At natapos na. Ito na. Maganda na tignan, hindi na nababalutan. Ito yung ginawa ko dati So lagay na natin sa motor. Ito, ayan, salpak na natin itong ignition coil dito. Tapos ito kuryente. Okay, meron naman. Paanda rin natin. Ayan, paanda rin natin. Alright, pinaklas natin yung carb kasi palyado pa rin Chinek ko, tapos
dito sa kanyang manifold may bitak. Ayan, laki ng bitak niya. Yan, isang cause yan sa pagpalya ng motor. Tapos meron din dito sa isa, halos lahat. So maaari may leak dito sa ano natin, manifolds. Check ko ulit tong isa. So ito yung pinakalas, meron pa ring bitak dito. Dito sa labas meron din mga maliliit. Check ko na lahat, kailangan natin palitan yung manifold. Baka isa yan sa mga dahilan kung bakit pumapalya itong motor natin. Tapos kung ayusin yan, ito naman nakitaan natin ang problema. So order ulit tayo sa Lazada o kaya isa Shopee. Dumatong na yung manifolds natin at 4 yan galing sa Lazada, at papalitan na natin yung dati. At itong hose papalitan ko din to kasi tatanggalin ko yung fuel filter kasi mukhang hindi makakapasok maayos yung gas, kaya medyo pumapalya sa pagka arangkada kasi ito nakaangat Okay sana kung yung hose, itong hose dito nandito sa center, kasi ito pag galing kasi sa pet cap nakaangat na ganun, kaya nahihirapan yung gas na makapasok dito. So palitan ko yun. Tapos itong hose, itong hose nakabili tayo sa Auto Supply, 45 isang 1 foot 45. Ayan, ilagay na natin lahat ng mga intake manifolds at ihigpitan na natin. Wala akong madali lang naman yan, tanggalin tapos isalpak. Wala akong taga video kaya hindi ko ma-videohan ng pagsalpak Ayan, pinalitan na rin natin ito, pinalitan natin ng hose at mahaba to. Putulin natin mamaya pagtapos. Yun pala yung sinisingkro, itong butterfly na 4 na yan, para po sa kaalaman ng iba. Ayan, dun sa ilalim may butas siya na 3. Ay, hindi kita. May butas yan sa ilalim At ito pala yung air and fuel screw. Ayan, 4 na yan. At ito yung adjacent sa minor. Ito naman yung choke. Pag umaga i-choke yung motor nyo para mabilis umandar. Yan, at syempre bago. Sasalpak na natin. Ayan, nasalpak na natin yung carburetor. At ito yung mga ignition coil na pinalit natin. 2 yan. Tapos ito, mukhang okay naman. Tingnan natin kung magtatagal. Wala nang DIY dito na naka-tape, naka-tornilyo at naka-dugtong. Yan. So mapapansin nyo wala pa yung aking shock kasi nagtagas yung ginawa ko. Hinihintay ko lang yung piyesa na oil seal para may kabit ko. Yan. Ito, naglilik din to kaya babaklasin ko din yan. Yan yung isusunod ko para magamit natin. Tagal lang hindi ko nagamit to pawawa. So ayan, nakikabit na natin yung mga tangke. Ayan na. Update ko kayo dito sa shock. Hintangin ko lang yung oil seal ng Showa shock dito sa rear. Alright, thank you.